Solar? Bakit pa? May grid naman. Magkano ba yan? Ano kailangan kong gawin? So, these are some questions na gusto nating sagutin ngayong gabi. And let's go! Sige. So, number one, what made me switch to solar power? So, unang reason ko is the high power cost. Ang cost ng electricity sa Pilipinas, so, pataas na siya ng pataas. Malaking factor dito yung generation charge. Tumataas yan dahil yung cost of fuel mo, pataas na din ang pataas. And syempre, may mga factor din yan na iba. So, another factor kung bakit mataas yung cost ng electricity sa Pilipinas is ang dami kasing charges na sinasakay dun sa electric bill natin na minsan hindi mo na maintindihan kung saan nanggagaling. For example, isa dito yung system loss na tinatawag. Say, yung distribution utility mo or yung DU mo sa amin, sa probinsya, si Ifelco o yung iba, Meralco, kapag ang DU mo hindi nag-maintenance, ang distribution line minsan dumidikit yan sa mga elements, no? For example, kahoy. So, kung yung kahoy dumikit sa distribution line, ay yung kuryente dadaloy yan from the power line puntang ground. So, that is considered system loss or power loss. Isa pa, yung kapitbahay mo ayaw magbayad ng kanyang electric bill, nag-illegal tapping. So, tinatap nila yung linya nila nang hindi dumadaan sa metro. So, yung mga bagay na yun, ang ginagawa kasi ni DU, hinahati niya, binibigay niya sa lahat ng consumer yung system loss. So, kung makikita mo dun sa electric bill mo, nakalagay yan. Another factor for me, bakit ako nag-switch sa solar power is the frequent power interruption. So, in my case, sa probinsya kasi, yung province namin is sa Ifugao, medyo remote siya. And yung power interruption medyo napapadalas, lalo na kung may bagyo. Minsan inaabot yan 3 to 4 days or 1 week bago maibalik yung kuryente. Another thing that made me switch to solar power is yung interest ko sa renewable energy, no? So, as an engineer, ito kasi yung trip kong gawin, gusto kong gawin. So, I challenge myself na mag-DIY ng ganitong system. So, ayun. So, that answers yung reason kung bakit ako nag-switch sa solar power. Okay, second question. What are the things that I considered before switching to solar system? Unang-una is yung actual load. So, to do that, you have to get your average daily consumption. So, ang isang way na pwede mong gawin is to compute yung appliances mo or yung capacity ng appliances mo sa bahay. Another thing is pwede mo rin kuhanin yung monthly consumption mo sa bill, nakalagay naman yun doon, and then divide mo siya sa 30. So, makukuha mo yung average daily consumption mo. So, doon pwede kang mag-base ng sizing ng system mo. Pangalawa, you have to consider yung future expansion. While hindi murang mag-solar, no? So, yung initial investment mo or initial cash out mo, medyo masakit talaga yon. For example, naglagay ka ng isang system for small setup, no? Tapos, biglang gusto mo palang mag-aircon or gusto mo palang magdagdag ng refrigerator. So, i-consider mo yon. So, yung nilagay mo na small setup, hindi niya kakayanin yung additional na appliances mo. Lastly, you have to consider your budget. So, malaking bagay ito. Kasi, kahit kinoconsider mo yung future expansion, kung yung budget mo is sagad talaga, well, you'd have to choose kung pipiliin mong i-push through yung setup or you would wait for additional budget. So, how much did I spend on my solar setup? So, for the inverter, specs ng inverter na kinuha natin is 6 kilowatt hybrid on-grid off-grid inverter. Day ang brand. So, nakuha ko ito at the price of 41,800. So, next item will be the solar panel. Ang brand ng solar panel na nakuha natin is Sunket brand. Ito ay 510 watts. So, 3,600 per piece.
So, kumuha tayo ng 10. So, that's around 36,000. Okay. So, that's for the solar panel. Next item is the battery. So, yung battery natin is 120 Ah ang capacity. So, ang brand nito is One Solar. Kuha natin siya ng 42,000. Next item is mounting system. So, aluminum railing, yung L-foot and clamp, yung splice kit, yung pandugtong ng aluminum railing. So, tinotal ko na to, naka 1 lot. Ang total is 8,640. Next item is yung protection devices natin. So, andito yung DC breaker, andyan yung AC breaker, andyan yung mga SPD natin. Ang wala lang is yung ATS kasi separate ko siyang binili, no? So, ayan. Kasama din yung wire ng inverter to battery. So, ang size na ito, ang kinuha natin is number 2 AWG. So, kasi ang maximum na charging current and discharge current mo, mas mataas pa sa 100. So, yun yung kinuha natin. Yun yung pinakamalaki dun sa store. So, ayan. Total price na ito is 13,810 ang total. Ayan. So, ito, nilagay ko na yung screenshot nung buong receipt nung binili natin dun sa store. So, total na ito is 142,250 pesos. So, ito is for the solar panels, battery, and then yung railing system, tapos yung protection devices. Aside dito, bumili din tayo ng bakal, no, para dun sa ground mount. So, ang total nito is 17,976 pesos. So, kung ito total mo, ang total na nagastos ko is at 160,046 pesos. So, disclaimer lang, may ibang wires ako na available sa bahay. So, hindi din ako bumili ng wires yung ginamit ko na connection nung sa inverter papuntang mga protection devices, no? So, ang binili natin is yung wire for the battery papuntang inverter and then wire ng PV papuntang inverter. Wala din pala dito yung grounding rod. So, separate ko siyang binili at the price of, I think, 700 pesos ata. Yung ATS, ganun din, 700 pesos. And yung fuel ng sasakyan plus yung sa driver, that's around 3,000 pesos. So, hindi siya kasali dito. Another thing is yung labor ng mga kasama kong gumawa. Siyempre, yung nag-welding, yung nagbuo ng ground mount, no? So, tito ko kasi yun, and then yung mga kapatid ko yung kasama ko. So, libre din yun. Sa wiring, ako na yung gumawa. So, wala nang bayad yun. So, yun lang. Well, andun yung price range kung gusto nyo mag-DIY. So, yun yung price range sa ganitong setup. Around 5 kilowatt na generation capacity. Tapos, peak load na 6,000 watts for yun. Kasi 6 kilowatt yung inverter mo. So, yun lang. Thank you sa mga manonood. I hope na nakatulong yung video. If you like this video, please like, share, and subscribe para naman mapanood ng iba nating kasama. So, that's it. Well, thank you guys.